Hi guys, this is Edward Tech 40. For today's video, isi-share ko lang sa inyo yung frame na SpeedyBee B35 Pro. Ito siya guys. Ito yung frame na pang cinema whoop para sa mga FPV drones natin. Kung makikita nyo rito sa gilid niya, ito yung model ng ating product. English, tsaka Chinese naman dito sa kabila. Then may label na SpeedyBee. Sa kabila naman guys, ito naman yung sa ano niya, sa QR code. SpeedyBee app, installation guide, tsaka yung kanyang Facebook QR code. Ayan yung mga QR code guys kung gusto nyong i-scan para sa iba pang detalye ng ating frame. So open na natin to kung ano yung makakuha natin. So guys, ito lahat yung nakuha natin sa box. Marami yung accessories niya. Itong ating SpeedyBee B35 na Pro. Unahin natin itong ating frame para sa propeller na protector. Ayan. Ang sukat nito guys is 213mm dito sa gilid. Then dito naman sa baba niya is 218mm. Ayan. Then sa side nito guys, kung makikita nyo may puwang siya dito, yung allowance niya. Pwede kayo maglagay dito ng LED light para dito sa frame nito. Pero ang dapat sa SpeedyBee mismo kasi meron silang designated na design para dito sa LED light nila. So pwede nyo i-check yun sa online. Ayan yung kanyang frame. Tsaka mukhang matibay naman siya. Ayan tigas oh. So kahit na mag-crash siya, hindi agad-agad magbe-break yung ring niya. So, tabi na natin ito sa gilid. Then, ito naman yung ating carbon fiber na B35 frame. Ayan. Sa gitna nito guys, kung makikita nyo rito, marami siyang hole. Ang size na pwede rito sa stock natin is 20x20, 25x25, tsaka 30x30mm na stock na ESC, tsaka yung kanyang flight controller. Yung sa top plate thickness nito is 3.5mm. Sa bottom plate niya naman is 2mm. Yung camera mount nga pala nito guys is umaabot siya ng 9 to 20mm yung sa distance. Yung sa ESC motor mounting height niya naman is 24mm. Ito yung para sa sa installing natin ng ng BTX o yung video transmitter natin. Ito yung sa niya sa bottom plate. Bali, ang sukat nito is nasa nasa 20x20 tsaka 25x25 yung hole niya rito sa ilalim. Analog or HD na video transmitter dito. Pwede dito yung O3 tsaka yung analog nating BTX. Ito yung kasama niya guys. Cover dito. Ito yung sa bottom plate. Then, ito naman yung sa camera niya guys. Aluminum din yung materials niya. Maganda to para maprotektahan yung ating camera. Ito yung sa camera natin guys, TPU, yung kanyang materials para dito sa ating frame ng camera. Bali yung sukat nito guys is 19 to 20mm para dito sa ating camera. May label din siya para hindi kayo mahirapan. Then ito naman yung sa GPS. Dito nyo ilalagay yung GPS na maliit na to. Nakaganyan yung design niya guys. So, yan. Bali rin TPU. Then dito sa ilalim niya guys, meron na rin siyang port na Type-C para sa configuration. Ito yung wire. Meron din siyang mga iba pang additional wire dito kung ano yung ilalagay mo rito sa TPU. Micro USB. Ito yung maliit. Tsaka yung isa rin. Type-C din. Hindi mo na kailangan pang magkalas ng cinema whoop na drone mo. Dito lang pwede mo nang i-plug yung cable. Then ito naman yung sa camera natin guys. Pwede kayo mag-install dito ng GoPro o kaya yung ating camera na Supremo. Makapal din, tsaka durable naman siya. Then ito nga pala yung sa yung sa cover ng ng O3. Gaganyan lang siya guys, pag O3. Ganyan ang design niya. Then ito namang dalawang maliit na to guys. Ito naman yung sa receiver natin. Bali, ito yung frame. Naka lang siya, naka ganyan lang. Yan.
Pag mahaba yung antena ng receiver natin, nakaganyan na yan. Nakapasok na dito yung antena sa loob. Yung hole ng yan. Yan, yung maliit na yan. So i-insert lang natin yung antena dyan. Ganyan. Then, ito naman yung ating carbon fiber plate na sa lagayan ng battery sa ibabaw. Then, may kasama tong battery anti-slip na pad. Ganyan. Adhesive naman siya, so pwede nyo siyang idikit dito. Then, ididikit na natin to sa frame, sa ilalim. Ang ganyan yan guys. Para hindi dumulas yung battery natin, meron siyang battery anti-slip pad. Ayan. Then, ito naman yung sa battery strip. Ayan, maganda rin. PDB rin yung mga label. And ito guys yung ating mga screw. Naka-manage na siya. Hindi ka na mahirapan mag-install ng screw guys kasi naka-label na yung yung mga pangalan niya. Ito yung for bottom protective. Tapos M3.9 mm for head part CNC. Naka-manage and label na yung yung mga screw niya tsaka yung mga TPU. Ito yung kanyang B35 na manual. Tingnan natin. So may ESC dito. Then nakalagay dito yung recommended length o yung haba para sa all-in-one na stock. Ito yung sa motor natin guys. Sa sukat, scale. Then ito yung sa QR, yung kaganina. Sa manual natin guys, madali na siyang mabasa kasi English tsaka Chinese. Ito yung sa mga screw guys, nakasulat na rito kung ano yung sukat. Same lang din dito sa mga TPU kung ano yung screw na gagamitin. Ito guys, yung installation illustration. Hindi ka na talaga mahirapan guys pag nag-purchase ka nito kasi naka-detalye lahat yung mga screw niya para dito sa stock natin. Yung sa stock guys na mga mini na 20x20 stock, pwede yun dito sa natin sa B35 Pro. And also yung ating yung sukat na 30x30, pwede rin yun. Pero mas recommended ko yung yung sukat na all-in-one tsaka yung 20x20. Yun yung mga sukat na na stock na pwedeng talaga fit na fit dito sa frame natin. Then ito yung itsura niya guys pag binuo natin siya. Ayan. Bali wala pa siyang kasamang motor tsaka stock na ESC tsaka flight controller, camera, wala pa. Pero okay naman yung design. Ayan. So yun lang guys yung aking review. Don't forget to hit yung ating subscribe button and hit mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. Bye!